Kapayapaan po sa atin mga kapatid at muli palakpakan ang ating Panginoon Diyos sa napakagandang umaga na binigyan niyo po sa atin pagkakataon na makapakinig nga po ng kanyang po ba ng salita. Hindi po mga kapatid? Atin lang pong munang i-silent mode ang ating pong mga cellphone or patayin kung naman po tayo hinihintay ng mahalagang tawag para wala pong maging hadlang po sa atin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos mga kapatid? Sabihin mo sa tabi mo, handa ka na makinig ng salita ng Diyos. Sige po. Papuli sa ating Panginoon Diyos at tayo po magsipaghanda na para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, muli welcome po namin ang aming pong mga bisita sa umaga nga po ito. At sana po, ito po yung maging pasimula po sa inyo upang maghanap ng katwiran ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Okay. Sige po. Bago po ang lahat, magbalik tanaw lang po tayo ng konti sa pinag-aralan po natin nung nakaraang Sunday. Naalala mo po ba ang pinag-aralan ng nakaraang Sunday, mga kapatid? Si Elisa. Okay? Ano pong aral ang natin nakuha sa pangalang Elisa? Mga masamang gawain. God is salvation or salvation is God. Diyos, siya lang yung kaligtasan po natin. Amen po ba yun mga kapatid? Ayon din sa napag-aralan po natin, kung Diyos yung ating kaligtasan, ilang pagkakataon ng ating mga buhay nga po, tayo inililigtas ng ating Panginoon. 3. Iniligtas, nagliligtas, at magliligtas. Diba? Iniligtas sa tayo ng Panginoon Diyos. Saan? Saan mga kapatid? Kailan tayo iniligtas ng ating Panginoon Diyos? Nung tayo ay nakakilala at nasimulan tayong magpabautismo, maging Kristiyano sa harapan ng Panginoon Diyos. Iniligtas sa tayo mula saan? Sa paghatol. Kasi tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay wala pa po sa banal na tahanan ng ating Panginoon sa kanyang banal na iglesia, ang lahat ng mga tao ay nasa ilalim po ng hatol. At siyempre, alam naman po natin kung anong hatol lang po yun mga kapatid. Doon tayo iniligtas. Sana sa atin mga kapatid, no? Maranasan din natin, lalo sa mga bisinan, maranasan din ninyo yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? At sa araw-araw pa ng ating mga buhay, ang Diyos patuloy niya tayong inililigtas. Di ba? Kapag tayo, ang mga Kristiyano, mapapahama, sino ang ipinapalit niya? Yung mga masasama. Di ba? Kahalili natin yung mga masama. Kapag tayo mapapahamak, ang ipinapalit yung masama. At lagi nandyan yung paggabay ng ating Panginoon Diyos sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Iniingatan niya po tayo gamit ang kanyang mga anghel bilang tagapaglingkod ng tagapagmana ng kaligtasan. Amen po ba yan mga kapatid? At kung mananatili tayo sa ating mga mabubuting gawa mga kapatid, darating ang panahon, ililigtas tayo ng ating Panginoon Diyos. Mula naman sa pagkagunaw nitong mundo. At tayo ay makakarating doon sa buhay na walang hanggan. Amen po ba yung mga kapatid? Sana maranasan natin yun. Yung lahat ng mga kapatid na narito, lahat ng tayo, mga kapatid, maligtas tayo. Magkakasama tayong maliligtas sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Okay? So yun na pag-aralan natin nung nakaraang Sunday. Ngayon, puntaan po natin ang isa sa anak po ni Javan. Muli basahin nga po natin ang Genesis 10 verse 4. Genesis 10:4. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, si Tarsis, si Sitim, at si Dodanim. Okay. So sa umaga nga po ito, ang pag-aaralan po natin, isa sa mga anak ni Javan ay si Elisa. Tapos na pala yun. Tapos na yun. Si Tarsis. Okay, si Tarsis. Parang namiss kayo nakaraang topic eh, no? God is salvation. Tarsis. Isa sa mga anak ni Javan, si Tarsis. Yung Tarsis po, o sa English po niya is Tarshish, hindi po Tarsis, ha? Huwag yung malapit-lapit sa Tarsier. Tarshish, shish. Sa salitang Hebreo po ay Tarshish. Parang pahirap yung pronunciation, eh. Tarshish. Spelling po niya is T-A-R-S-H-I
T-A-R-S-H-I-Y-S-H. Tarshish. Na ang ibig sabihin po ay contemplation or examination. Contemplation, examination. Pag sinabi naman po kasi natin contemplation, ito naman po yung act of mind in considering with attention. Kumbaga, ito yung estado ng ating po ng pag-iisip na nagkakaroon tayo ng focus sa isang bagay. Act of mind considering with attention. Hindi lang yung parang napadaanan mo lang, na naisip mo lang. Hindi. Kundi kumbaga pinag-isipan mo siyang malalim. With attention. Yung contemplation pa, isa pa pong ibig sabihin po niya, synonym po niya, is meditation. Okay? Meditation. Continued attention of the mind to a particular subject. Okay? Kumbaga ano siya, continuous siya, yung pag-iisip mo, yung focus mo sa isang bagay, continuous siya. At dun lang sa particular na bagay na iyon. Okay? Sa isang bagay lang. Kumbaga hindi siya in general. Kumbaga pag nakita mo isang bagay, doon ka nakafocus, di ba? Kalimitan ng ginagawa ng mga kalalakihan, nakafocus sa isang babaeng dumaan no? Na sexy. Nakafocus talaga nakakaano pa yung yung kanyang mata doon sa babae. Yung isang act of mind na talagang focus ka. Okay? Talagang sisipat no? Okay, yung examination naman po, nangangahulugan po yung careful search or inquiry. Pag sinabing examination, hindi yung examination na ginagawa sa school yung nag-take ng test. Kapag mga kapatid natin, dalawa sa kapatid po natin, nag-take po ngayon ng examination para po sa kanilang lisensya pagiging guro. Diba? Ito na langin natin nung makapasa yung dalawa po nating kapatid na po yun. Amen po ba yung mga kapatid? Okay, pero hindi yun yung klase ng examination na binabanggit ko. Kundi yung examination, kumbaga parang hinihimay-himay mo, pinag-aaralan mo maigi yung isang bagay. Ini-examine mo, kumbaga parang ino-observe mo siya kung anong gagawin niya. Tapos pinag-aaralan mo kung ano pa yung mga susunod na mangyayari sa bagay na yon. Okay? Careful search or inquiry with a view to discover truth. Discover truth. Kumbaga parang hinihimay-himay mo isang bagay para malaman mo kung anong katotohanan tungkol sa isang bagay na po yun. Dahil kalimitang ginagawa ng mga scientists sa mga bagay-bagay na kanilang ino-observan, kung sa hayop. Ano ba katotohanan sa hayop? Bakit ba kahit na napakatigas ng o napakahirap i-digest ng damo, nagagawa nilang i-digest ng ganung kadali na lang yung sa mga kambing, yung pala ilan yung stomach ng kambing? 2? Alam ko 3 3. Tsaka sa baka, kung di po ako nagkakamali. Okay? With a view to discover the truth or the real state of things. Careful and accurate. Okay? Hindi alatsamba, kundi accurate talaga. Sigurado. Kung ano yung pagkaka-examine nila, yun. Tapos sinabi nila yung conclusion na yun yung pinaka-exactong katotohanan tungkol sa bagay na kanilang in-examine. Okay? So yun po yung kahulugan ng pangalang Tarsis. Okay? Contemplation at examination. Focus at yung matinding pagsisiyasat, pag-aaral tungkol sa isang bagay. Ngayon, sa atin, mga Kristiyano, siyempre tayo, marami din sa atin dito nag-aaral. Amen po ba yun, mga kapatid? Ang tao naman hindi natatapos yung pag-aaral. Hindi naman porket na nakagraduate ka na sa school, hindi ka na nag-aaral. Sa buhay na ito, kahit po sa araw-araw nating pamumuhay, nag-aaral pa rin naman po tayo. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? So, ngayon, mga kapatid, tatanungin natin ng Diyos, bakit kaya napakahalaga po ng pagsisiyasat o pag-aaral sa isang bagay? Bakit kaya yun, mga kapatid? Bakit kaya napakahalaga na malaman natin yung katotohanan tungkol po sa isang bagay? Kasi yun yung meaning ng pangalan ni Tarsis examining or discovering the truth. Pinag-aaralan yung ano ang katotohanan sa isang bagay na iyon. Ngayon, sa atin, bakit napakahalaga sa atin na malaman natin o pag-aralan natin yung katotohanan?
Kasi sabi po ng banal na kasulatan, ganito ang makukuha natin kapag pinag-aaralan natin yung katotohanan tungkol sa isang bagay. Basahin natin yun dyan, 8 verse 32. John 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen po ba yun, mga kapatid? Kapag nalaman po kasi natin yung katotohanan tungkol sa isang bagay na po yun, ito yung magpapalaya po sa atin. Diba? Para dito lang, sa libutan. Diba? Bakit mo ba inaalam kung ano ba tunay na balita o tunay na nangyari sa isang bagay? Para mapanatag ka. Amen po ba yun, mga kapatid? Tatanungin mo, saan ka nang galing? Bakit mo siya tinatanong kung saan ka nang galing? Bakit mo kailangan malaman yung katotohanan tungkol sa kanya? Para mapanatag ka. Na alam mo kung saan siya pumupunta. Amen ba yun, Brother Mavic? Di ba? Dapat alam natin yun eh. Dapat nagsasabi tayo ng katotohanan sa ating mga magulang para mapanatag sila. Di ba? Kasi, syempre, alam naman natin yung mga magulang nag-aalala din sa atin yan. Amen po ba yun, mga kapatid? Di ba? Kapag hindi nila alam kung saan pupunta yung kanilang mga anak, syempre, balisang-balisa sila. Kaya gusto nilang malaman yung katotohanan kung nasaan yung kanilang mga anak or kung ano na nangyayari sa buhay ng kanilang mga anak. Dahil kapag nalaman nila yung katotohanan tungkol sa bagay na yun, yun ang magpapanatag sa kanila, magpapalaya sa kanila. Ganun din sa atin mga Kristiyano. Amen po ba yun, mga kapatid? Kapag nalaman natin ang katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos, di ba, ito yung nagpapalaya sa atin eh. Mamaya makikita natin, paano ba napapalaya ang isang tao kapag nalalaman niya yung salita ng Panginoon, yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Mamaya pupuntahan po natin yung mga kapatid. Pero sa atin, ipinapangatin sa atin ng ating Panginoon Diyos, kapag alam mo ang katotohanan, malaya ka. Amen po ba yan, mga kapatid? Ngayon, puntahan po natin. Diba, sabi ko nga po sa inyo, lahat tayo, kahit na wala na tayo sa eskwelahan, nag-aaral pa rin po tayo. Amen po ba yan, mga kapatid? Diba? Ngayon, puntahan po natin, mga kapatid. Marami din sa mga churches ngayon, nag-aaral din. Lalo higit sa salita ng ating Panginoon Diyos. Diba? Kahit naman tayo, nag-aaral din tayo ng salita ng Diyos. Tanong, lahat ba na nag-aaral o mag-aaral o magsisiyasat ng salita ng Panginoon Diyos, makakarating doon sa katotohanan? Kasi diba, ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, para makita natin ang katotohanan. Diba? Yun yung pinapansin sa atin ng pangalan ni Tarsis eh. Nagre-research tayo, nag-aaral tayo, nagsisiyasat tayo ng banal na kasulatan para malaman natin ang katotohanan. Ngayon, tanong mga kapatid, lahat ba na nag-aaral o mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, makikita ba nila yung katotohanan? Ito sagot ng banal na kasulatan. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:7. 2 Timothy 3:7. Na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po sabi ng banal na kasulatan? Lahat ba ng taong mag-aaral o nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, makararating o makikita ba nila yung katotohanan? Malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, kahit anong siyasat nila na lagi silang nagsisipag-aral, pero kailan pa may hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Bakit gano'n? Salita naman ng Panginoon Diyos yun, Bible din naman ang pinag-aaralan nila. Bakit gano'n? Hindi nila nalalaman yung tungkol doon sa katotohanan ng kanilang pinag-aaralan. Bakit gano'n? Banal naman yun. Salita naman ng Panginoon Diyos yun. Bakit hindi nila nalalaman yung katotohanan? Meron kasing dahilan na kahit ang mga tao, masipag sila sa pag-aaral ng banal na kasulatan, pero ganito naman ang kanilang ginagawa. Tiyak, hindi sila makakarating sa katotohanan ng kanilang pinag-aaralan. Ano ba yung pumipigil sa kanila para malaman yung katotohanan sa banal na kasulatan? Basahin natin ang unang Korinto 2:14. 1 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Yun naman po
pala yung dahilan kung bakit may mga taong nag-aaral din ng banal na kasulatan, hindi nila makita yung katotohanan tungkol sa kanilang pinag-aaralan. Bakit? Dahil sila ay sa laman. Amen po ba yan, mga kapatid? Karamihan kung bakit namamali sila ng pagtuturo o pagkakaunawa sa kanilang pinag-aaralan. Kasi nasa laman yung kanilang isipan. Sabi, ang requirement para maintindihan o makita yung katotohanan sa iyong pinag-aaralan, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon Diyos, ay hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Amen po ba yung mga kapatid? Paano nasa laman sila? Di ba? Tandaan natin yung paksa, mga kapatid. Kapag ang isang tao nasa laman, ano ba yung nasa isipan ng taong nasa laman? Pakinabang. Yun eh. Diba? Kung bakit hindi sila makarating sa katotohanan tungkol sa banal na kasulatan? Dahil ang nasa isipan ng tao, pakinabang sa kanilang pinag-aaralan. Amen po ba yung mga kapatid? Ang sabi sa Malakay, ang pagbibigay ng ikapo ay para lang sa mga Israelita. At ang mga ikapo na yon ay mga pananim, hindi pera. Pero, bakit ngayon? Marami sa mga nagtuturo, ang itinuturo, ikapo, ay para sa mga Kristiyano. At pera ang ginagamit. Yung tunay nga, hindi sila nakarating sa katotohanan. Kasi bakit ginanong turo nila? Dahil sa pakinabang. Biruin mo, kayo mga kapatid, kukuhanan ko kayo 10% ng mga kinikita ninyo. Sino kaya yayaman sa atin? Ako. Kasi pakinabang. Amen po ba yan, mga kapatid? Hindi talaga sila makakarating sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang taong yaon ay nasa laman. Meron pa, worse. Diba? Salita ng Panginoon Diyos, minabasa, aliwin mo ako. Lingkod ng Diyos sinasalita kasi, aliwin mo ako. Ginamit sa kapatid. Patay ang kapatid. Na-rape. Nabuntis. Diba? Ganun ba? Kasi nasa laman siya. Ginagamit niya yung salita ng Panginoon Diyos para makapangdaya, maagawa siya ng mga bagay na nais niya sa sarili niya. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya dapat mag-iingat din tayo, mga kapatid. Dapat hindi lang yung mga tagapagturo ang nagsisiyasat, kundi tayo rin, mga kapatid. Tanong, mga kapatid, tayo ba, may kanya-kanya ba tayong dalang Biblia sa umagang ito? Nagsisiyasat tayo, tapos wala kayong dalang Biblia. Paano yun, mga kapatid? Babagsak na tayo kaganyan, mga kapatid. Di ba? Kasi, paano niyo mapapatunayan na tunay ang sinasabi ko at hindi nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa Panginoon Diyos yung mensahe kung wala kayong binabasa dyan? Di ba? Dapat magsiyasat tayo, mga. Sabihin mo naman, magsiyasat tayo ng banal na kasulatan. Magsiyasat tayo, mga kapatid. Di ba? Tungkulin natin yun eh. Pribilehiyo natin yun para hindi tayo madaya. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Okay? Yun yung dahilan kung bakit tayo nagsisiyasat at hinahanap ang katotohanan sa banal na kasulatan para tayo ay mapalaya. Diba? Kaya marami sa mga tao ngayon dahil sa hindi nila alam yung katotohanan tungkol sa banal na kasulatan, hindi sila malaya. Nagiging alipin sila ng mga taong nagtuturo sa kanila ng mga maling aral. Turuan mo ang buong kapatiran. Ang mga tagapagturo, bawal mag-asawa. Tutol ako doon. Diba? Tutol ako doon. Kasi gusto mo mag-asawa Bakit tuturuan mo ako na bawal mag-asawa ang mga tagapagturo? Amen po ba yun, mga kapatid? Tutol ako doon. Diba? Kasi hindi naman yun ang aral ng tungkol ng hindi naman yun ang aral ng banal na kasulatan. Amen po ba yun, mga kapatid? Sabi ni Pablo, may kanya-kanya tayong kaloob. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaloob na magkaroon ng asawa at kaloob na hindi magkaroon ng mag-asawa. Oo, magkaroon ng asawa. Kaloob sa akin yun. Nararamdaman ko kaloob sa akin yung magkaroon ng asawa Diba? Bakit po tuturuan na ang mga tagapagturo ay bawal mag-asawa? Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? Kung mga apostol nga si Pedro kasama niya sa paghayo Diba? Sa pag-aaral yung kanilang mga asawa Diba? Di ba kami matuwid para magsipagsama? Diba? Ng mga asawa din namin nananampalataya. Amen po ba yun, mga kapatid?
yun, hindi sila makalaya sa ganong klaseng aral. Siyempre, alam niyo naman kung anong tinutukoy ko, mga kapatid. Diba? Eh, hindi naman kasi ng katotohanan ng banal na kasulatan. Diba? Kapag alam mo ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa'yo. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, puntahan natin, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano naman, siyempre, alam na natin yung kahalagahan ng pagsisiyasat. Tanong, alam niyo po ba kung ano ang sisiyasatin po natin? Ano-ano ba yung mga sisiyasatin ng mga Kristiyanong tulad po natin? Alam niyo po ba, mga kapatid? Sige, tignan natin. Ngayon, puntahan natin. Bilang mga Kristiyano, ano-ano naman po dapat ang pinag-aaralan o sinisiyasat natin para hindi tayo madaya? Amen po ba yan, mga kapatid? Ano-ano ba dapat yung mga sinisiyasat ng mga Kristiyanong tulad po natin? Una, pinakamahalaga sa lahat, Diyos. Basahin natin ang 2 Samuel 22:32. Sapagkat, sino ang Diyos liban sa Panginoon? Tanong yun eh. Sabi doon, sapagkat sino ang Diyos? Tanong, mga kapatid, sino ang Diyos? Ayon sa inyong matagal na pagsisiyasat ng banal na kasulatan, sino ang Diyos, mga kapatid? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba sino ang Diyos? Alam? Sige nga, balikan natin yung doktrina natin, mga kapatid. Kasi ang babanggitin ko mga talata ay talata sa doktrina eh. Sino ang Diyos? Anong mga talata sasagot doon, mga kapatid? Sige nga, kung naaalala yung doktrina natin, lalo-lalo sa mga manggagawang nandito. Dapat alam niyan, nagtuturo. Deuteronomio 1:17. Wow, John 3:16. Okay. Oh, kasama naman talaga yung sa doktrina yun eh. John 3:16. Sige, ano pa? Sige, mga kapatid, kung naaalala natin yung doktrina. Mga manggagawa, ba? Nagtuturo kayo ng doktrina pero hindi nyo makakabisa, ha? Diwalan. Ay. Diyan tayo niya, diwalan. Genesis 17:1. Sige, puntahan natin ng ang doktrina natin. I-refresh natin ng konti. John 8:19. John 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Amen po ba yan, mga kapatid? Kilala niyo ba si Kristo? Kapag kilala niyo si Kristo, sabi ni Kristo kapag ako'y nakikilala ninyo, kilala ninyo ang Ama. Dahil ay tinuturo at ipinapangaral ni Kristo yung mga gawa ng Ama. Amen po ba yan, mga kapatid? Ang Ama, makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, ano pa? Ama ng mga ilaw, ano pa? Ama ng mga espiritu. Ama na may gawa ng langit at ang lupa. Yun ang Ama. At yun ang ipinakikilala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sino si Kristo? Anak ng Diyos na buhay. Sino pa? Sino pa si Kristo? Buktong na anak ng Diyos. At si Kristo, Panginoon ng kalwalhatian, tagapagligtas. Amen po ba yun, mga kapatid? Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. Sino pa? Nakakalimutan pa po tayong isa. O, talata tungkol sa Espiritu Santo. John 14:17. May copy si nanay eh. John 14:17. Basahin natin, mga kapatid. Marcos, meron din. 3:27 ba yan? 14:26. 14:17 muna tayo. John 14:17. Makatuwid ba Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Amen po ba yun, mga kapatid? Ito pa po, dapat kilala natin. Espiritu Santo.
Hindi natin siya nakikita. At kailanman hindi natin siya nakita. Amen po ba yun, mga kapatid? Pero, siya ay nananahan sa atin. Kung pinamumuhay mo yung aral ng salita ng Diyos, at sa buhay mo, nararamdaman mo yung pagliligtas, yung kanyang pag-iingat, gabay, pagpapala na binibigay sa inyo. Kapag nararamdaman niyo yun, mga kapatid, nasa sa inyo ang Espiritu Santo. Nasa sa inyo ang Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Dapat kilala niyo po yun, mga kapatid. Dahil sila naman ang nagpapaalala sa atin ng mga aral na ating natatanggap. Siya lang naman din ang nag-iingat sa atin sa buhay na ito. Siya ang umaalis sa panahon ng ating mga kabagabagan. Sa panahon na tayong depressed na, siya lang naman ang nagpapalakas sa atin sa mga Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? So, sana makilala natin yun, no? Kasi kung minsan, hindi kasi sapat yung alam lang natin. Amen po ba yun, mga kapatid? Dapat kasi, kapag alam mo yung isang bagay, dapat, kung sa buhay mo, lagi mo siyang ini-exercise, yung bagay na alam mo. Hindi ka dapat nagkakaroon ng pagkaligaw ng iyong landas. Amen po ba yun, mga kapatid? Kilala mo Kilala mo yung Diyos Ama, kilala mo si Kristo, kilala mo yung Espiritu Santo Amen po ba yun, mga kapatid? Kapag nakikita mo yung mga kasamaan sa harapan mo, dahil kilala mo si Kristo, yung Diyos Ama at yung Espiritu Santo, kapag nakita mo yun, anyo pa lang nun, lalayo ka na. Amen po ba yan, mga kapatid? Kung minsan para bang ay, may amnesia ako, hindi ko kilala yung Diyos, dito muna ako sa tukso. Ngayon lang. Nakakuntok ako saglit Nakakalimutan ang Diyos. Dito muna ako sa tukso, saglit lang. Ganun ba yun? Tandaan natin mga kapatid, sa bawat paggawa natin ng kasamaan, sa sandali na yon, kinalilimutan mo ang Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Nasayang ang pagsisiyasat mo, biruin mo, dahil sa tukso, kakalimutan mo lang ang Diyos. Para bang isang tao, binasted ka, ayoko na sa'yo, kakalimutan na kita. Diba? Parang ganun ang ginagawa mo sa Diyos. Ito yung tukso, ito gusto ko, kalimutan na kita. Huwag natin sayangin yung pagsisiyasat natin tungkol sa Diyos. Dahil hindi lahat ng tao, tandaan natin mga kapatid, hindi lahat na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos nakararating sa katotohanan. Tayo nakarating na ba tayo sa katotohanan, mga kapatid? Atay. Parang kung konti mo lang yung mga kapatid na nakarating sa katotohanan, nakarating naman tayo sa katotohanan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Nakarating na tayo sa katotohanan dahil alam natin kung sino ang Diyos. Diba? Alam natin ang Diyos, hindi lang siya maawain, hindi lang siya mapagmahal, hindi lang siya mapagkalinga, kundi siya din ang Diyos na nagpaparusa, nagpapalo sa atin sa panahon na tayo ay nagkakamali sa kanyang banal na harapan. Nakalaya tayo Alam natin kung sino ang Diyos. Alam natin yung katotohanan na yun. Ang mga tao, hanggang ang alam lang na mapagmahal ang Diyos, hindi siya gagawa ng masama sa tao, hindi niya paparusahan ng tao, hindi niya papaluin ng tao. Ganun lang ang alam nila. Pero tayo, alam natin ang Diyos. Kasi siyempre anak na tayo Literal, ama at yung kanyang anak, kapag nagkamali ang anak, anong ginagawa ng ama? Palo. Huwag naman. Palo na. Diba? Pero ang sabi ng banal na aklat, ang palo lumalatay upang matandaan ng bata. Yun yung bilin ng banal na kasulatan Diba? At ito'y, siyempre hindi ng palo yun, mga kapatid. Kasama ang aral. Bakit mo siya pinalo? Para ipaalam mo sa kanya kung ano ang pagkakamaling kanyang ginawa upang hindi na niya ulit ito maulit. Yun lang. Diba? Pag malaki, maalan. Black eye na bibigyan. Huwag naman. Diba? Nakakahiya naman. Ang lalaki nyo na. Si Benboy. Ang lalaki ni Benboy. Tapos biglang makikita ako, papaluin niya na. Huwag naman. Diba ano naman? Siyempre, iba na palo dyan. Diba? Okay. Dahil sa makulit ka, dahil sa tamad ka sa bahay, wala ang cellphone. Bawas baon. Yun ang mga palo. Diba?
ayaw mong tumigil sa pagko-computer, sige, walang alawan para hindi ka makapag-computer. Yun ang palo. Pero ganyan ka lalaki, papaluin mo, baka ikaw papaluin yan. Ano ba yan, baka? Ang laki ng miyembro yun, biruin mo naman. Makikita mo, di ba? Di ba? Diba? Alam mo ba yan, mga kapatid? So, sana sa atin, mga kapatid, nakarating na tayo sa katotohanan, huwag natin sayangin yung pagkakilala natin sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpaan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Okay? So, yun yung isa sa bagay na dapat pinag-aaralan ng mga Kristiyano tulad natin. Sinisiyasa natin, sino ang Diyos? Pangalawa, ano pa ang mga bagay na dapat sinisiyasat o pinag-aaralan ng mga Kristiyano? Basahin natin ang Josue 24:15. Josue 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran ng dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit saga ng akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen po ba yun, mga kapatid? Alam na natin kung sino ang Diyos. Ngayon, puntahan natin. Dahil sa alam na natin kung sino ang tunay na Diyos, kanino ka maglilingkod? Siyempre, doon sa tunay na Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Sa atin, madali na lang sa atin na maglingkod sa Panginoon Diyos sa tunay. Kasi alam na natin yun eh. Kapag dinifferentiate natin Diyos-Diyosan at saka yung tunay na Diyos, alam mo nga kung sino ang paglilingkuran mo. Amen po ba yan, mga kapatid? Pero kung minsan, ang mga Kristiyano bumabagsak pa rin sa Diyos-Diyosan. Amen po ba yan, mga kapatid? Meron pa po ba rito mga Kristiyano bumabagsak sa paglilingkod na Diyos-Diyosan? Okay? Hindi literal na Diyos-Diyosan kundi yung mga spiritual na Diyos-Diyosan. Diyos mo, tiyan mo. Diyos mo, bulsa mo. Diba? Diyos mo, yung iyong pag-iisip, nasa mo. Diba? Gusto ko yung babaeng yun. Kukunin ko sa pilit yun. Masama yung kapatid. Diba? Gusto ko talaga yung cellphone na yun eh. Kaso wala akong pera. Kukunin ko ang pera ni nanay. Masama yun. Diba? Nangungupit. Gusto kong pumasa sa exam. Lalakihan ko ang mata ko. Para makakuha ng informasyon sa katabi ko. Diba? Ganun ba yung mga kapatid? Bumabagsak pa rin sa Diyos-Diyosan eh. Diba? Araw ng linggo, sasamba. Naantok pa. Diyos-Diyosan din yan eh. Diba? Papaypayan ka ni Satanas, tulog ka muna. Diba? Amen. Diba? Meron pa, diba, mga kapatid, hindi ba natin kaya matiis ang konting gutom? Ilang oras na naman magtuturo si Brother RJ eh. Mga 10 oras na naman po. Kaya ba, mga kapatid? Diba? Tandaan natin, mga kapatid, no? Kapag tayo, pagkatapos natin ng pagkaalam ng tunay na Diyos, tapos bumabagsak pa rin tayo sa pagsamba ng Diyos, parang hindi natin siniyasat kung sino dapat paglingkuran natin. Sabi ng banal na kasalanan, isa yon sa dapat pinag-aaralan natin. Pinag-aaralan kung sinong Diyos ang paglilingkuran natin. Sarili ba natin? Kasi Diyos din natin sarili natin eh. Amen po ba yun, mga kapatid? O, yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga Diyos ng Abraham, Diyos ng mga apostol. Dapat yun ang paglingkuran po muna natin. Humahanga ako sa mga kapatid eh. Kahit na may sakit, may problema, walang pamasahe, pero still, naglilingkod sa Diyos. Gumagawa ng kaparaanan sa buhay nila. Kasi alam nila siniyasat nilang maigi kung sino ang kanilang paglilingkuran. Amen po ba yun, mga kapatid? Pagpapalit mo ba ang araw ng linggo para sa kaunting salapi na kikitain mo sa trabaho mo? Ganun ba yun? Although naiintindihan natin yun, pero kapag iniharap mo yun sa Panginoon Diyos, yung dahilan na yun, para bang buhay na walang hanggan, trabaho sa lupa. May tutumbas ba yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo Diyos sa kakarampot na pera na kikitain mo rito?
Sa atin, naiintindihan natin yun. Pero ang Diyos, doon na lang pag-compare mo na lang yung ibibigay. Trabaho, Diyos. At tandaan din natin, yung trabaho din naman yun Kayo ba nang galing yun? Sa Diyos. Diyos ang nagbibigay ng hanap buhay ng tao. Amen po ba yun, mga kapatid? Ngayon, alamin mo, sino ang iyong paglilingkuran? Sarili mo o ang Diyos? Nasiyasat na ba yun, mga kapatid? Okay? Nasiyasat na sa ating mga sarili yun, mga kapatid. Sa panahon na nagkakaroon tayo ng pagpili between paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa ating sarili. Siyasatin mo, sino ang paglilingkuran mo? Diyos, sarili mo. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay? Yun ang isa sa mga bagay na dapat sinisiyasat ng mga Kristiyano katulad po natin. Hindi lang basta mapagdesisyonan mo lang siya, kundi siyasatin mo, di ba? Search the truth. Discover the truth doon sa mga pinabagay na sinisiyasat mo. Amen po ba yun, mga kapatid? Pangatlo, sa dapat siyasatin ng mga Kristiyanong tulad natin, Kawikaan 18:17. Kawikaan 18:17. Ang nakikipaglaban ng kanyang usap na una ay tila ganap. Ngunit dumarating ang kanyang kapwa at sinisiyasat siya. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya sa bahay sa iglesia po natin, mga kapatid, di ba, sa pagkatapos ng ating paksa, nagpapatanong po kami, kung naintindihan po ba ninyo o meron kayong mga alam na para bang taliwas doon sa sinasabi namin. Kasi tandaan po natin, mga kapatid, no? Kasi ako nagsasalita rito. Amen po ba yun, mga kapatid? Hindi nyo alam kung tama o mali yung sinasabi ko sa inyo. Kaya dapat alam din ninyo kung paano sisiyasatin ako sa pamamagitan ng pagtatanong. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya ginagawa din natin yun sa maraming mga tao nagbabahagi din sa atin ng salita ng Diyos Kahit hindi mga kapatid natin o yung mga ibang churches, di ba? Sinisiyasat natin sila sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. Hindi yung basta tanggap lang tayo tanggap. Kahit naman yung sinasabi ko rito, huwag niyo po kagad tanggapin. Dapat alamin po ninyo kung ano yung katotohanan sa sinasabi ko. At sinisiyasat niyo ng maigi yung sinasabi ko sa pamamagitan ng inyong pagtatanong. Kaya napakahalaga po sa atin, pagkatapos ng pag-aaral, may nagtatanong. Kasi yun yung isang, isang aral natin na dapat ang Kristiyano, sinisiyasat niya yung sinasabi ng kanyang kaharap. Amen po ba yun, mga kapatid? Mahirap po yun. Di ba? Tinuturuan na kayo magpakamatay, pero hindi niyo pa alam na yun ang tinuturo sa inyo. Amen po ba yun, mga kapatid? Itinuturo na sa inyo na ibigay ninyo ang lahat ng inyong kayamanan sa tagapagturo, pero hindi niyo pa alam na yun ang tinuturo sa inyo. Amen po ba yan, mga kapatid? So, baka kasi masayang lang yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Kung kayo din mismo sa sarili niyo, hindi niyo alam o kayang siyasatin yung sinasabi ko. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya huwag po kayo mahihiyang magtanong. Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi sabi din sa Gawa 17:11. Gawa 17:11. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Amen po ba yun, mga kapatid? Dapat hindi kayo masapatan lang na tuwing Sunday, tuwing Thursday, nakikinig lang kayo ng araw sa nagtuturo, kundi kayo din mismo, nagda-downloads kayo, at sinusulat ninyo yung mga sinasabi ko, tapos sa bahay, pinag-aaralan ninyo. Kung tunay yung aking sinasabi, o baka mamaya, hindi na nagtuturo. Nagtuturo na ako nung sa aking sarili lang. Amen po ba yan, mga kapatid? Dapat marunong din kayong magsiyasat, self-study sa inyong mga sarili, kung tunay yung aking sinasabi. Amen po ba yun, mga kapatid? Tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng inyong napapakinggan at lahat ng inyong napag-aaralan tuwing Sunday at Thursday, kapag mali yan, mga kapatid, pwede makapagpahamak sa iyan. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya dapat alam din po yan, sinisiyasat din ninyo sa inyong mga sarili. At yung mga tagapagturo naman po natin dito, kapag ka merong mga puna o yung mga aral na natatanggap namin sa mga kapatid na
para bang nagkamali kami. Hindi naman po kami yung yung ipaggigitan pa namin yung aming pong mga sarili na tama kami. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? Hindi naman tayo ganun kataas. Nakatulad din yan, ganyan mataas. Hindi naman tayo ganun kataasan na para i-ano pa natin na mali na nga kami, tapos pinipilit pa rin namin. Amen po ba yan, mga kapatid? Okay? So, yun isa sa mga bagay na dapat sinisiyasat ng mga Kristiyanos. Yung mga pinag-aaralan natin, sinisiyasat na yung kanyang tagapagturo sa pamamagitan ng pagtatanong. Pang-apat na dapat sinisiyasat ng mga Kristiyano, Gawa 23:6. Datakwat ng matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseyo at ang iba ay mga Pariseyo, ay sumigaw siya sa Sanhedrin. Mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseyo. Anak ng mga Pariseyo, ako'y sinisiyasat tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Amen po ba yun, mga kapatid? Isa sa mga bagay na dapat sinisiyasat, pinag-aaralan talaga ng mga Kristiyano tulad po natin, yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Tanong, mga kapatid, alam ko naman, alam niyo yung buhay na walang hanggan. Pero ang tatanong ko po sa inyo sa umaga nga po ito, gaano niyo po ba kaalam na totoo yung buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ni Kristo, iniligtas na tayo sa kanyang pagpapapako sa krus, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang pananampalataya natin sa kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero tanong, mga kapatid, gaano ba katotoo yun? Yung buhay na walang hanggan na yun. Alam natin, may buhay na walang hanggan. Pero, nararamdaman niyo ba totoo yun? Na kapag namatay kayo sa mga sandaling ito, mga kapatid, na magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pagdating ni Kristo. Ganyan niyo ba nalalaman yung buhay na walang hanggan? Ganyan niyo ba siniyasat ang buhay na walang hanggan? Kasi sabi ng banal na kasulatan siyasatin ninyo yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi lang sapat na alam natin na may buhay na walang hanggan, dahil hindi naman natin pinaniniwalaan. Hindi lang din sapat na alam natin na may buhay na walang hanggan, pero hindi natin alam kung kailan darating. Amen po ba yan, mga kapatid? Hindi rin sapat na alam mo lang ang buhay na walang hanggan kung hindi mo naman nararamdaman sa sarili mo na totoo yun. Amen po ba yan, mga kapatid? Sino dito, sa mga sandaling ito, kapag namatay kayo, buhay na walang hanggang kakamtin ninyo pagdating ni Kristo? Ganon niyo ba yung ipinapakita? Kasi ang isang Kristiyano na alam niya ang tungkol sa buhay na walang hanggan, makikita yon sa buhay niya. Dito pa lang sa loob ng bahay ng Panginoon Diyos. Dito pa lang sa sanlibutan, makikita mo, ay nabubuhay sa kanya na totoo nga may buhay na walang hanggan. E tanong, mga kapatid, ganun ba ang nakikita sa atin ng mga tao na buhay sa atin? Yung buhay na walang hanggan. Ganun ba natin siya kalalim na siniyasat? O alam lang natin? Pero hindi natin nararamdaman sa ating pong mga buhay. Kasi kapag nararamdaman mo sa inyong buhay, sa ating mga buhay, yung buhay na walang hanggan nyo, hindi mo pababayaan na mawala sa iyo. Tandaan din natin, mga kapatid, isa sa katotohanan sa buhay na walang hanggan, pwedeng mawala yun sa iyo. Amen po ba yan, mga kapatid? Papaano sa paggawa ng kasamaan? Kapag ikaw, patuloy ka pa yung sa paggawa ng kasamaan, tiyak na tiyak, wala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi ka naniniwala sa buhay na walang hanggan. Alam mo lang, pero hindi ka naniniwala doon. Kahit sabi mong Kristiyano ka, alam mo may buhay na walang hanggan, pero hindi mo pinapakita sa buhay mo na nabubuhay sa iyo, natatanggap ka ng buhay na walang hanggan, hanggang alam mo lang. Pero hindi ka naniniwala doon. Amen po ba yan, mga kapatid? Sayang. Sayang yung pagsisiyasat mo ng banal na kasulatan kung hindi mo naman nararamdaman sa sarili mo na meron talagang buhay na walang hanggan. Amen po ba yan, mga kapatid? Nakakatakot yung, mga kapatid, kapag nawala sa atin ang buhay na walang hanggan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Sayang na sayang ang lahat, pagod, hirap, gastos, pagsisiyasat natin dahil lang sa paggawa mo ng kasamaan. Amen po ba yan, mga kapatid? Sana huwag natin sayangin yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Amen po ba yan, mga kapatid?
Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid. So, nakakilan tayo. Pang-apat. Pang-lima, Mateo 9:13. Ano pa ang isa sa bagay na sinisiyasan dapat ng mga Kristiyano? Matthew 9:13. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Okay, so sabi po ng banal na kasulatan, ano pa ang isa sa dapat pag-aralan po natin? Yung kahulugan nito. Po ba yung mga kapatid? Kahulugan ng ating pinag-aaralan, kahulugan ng ating mga binabasa, kahulugan ng ating nararanasan sa buhay, dapat pag-aralan natin yon, mga kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi marami sa mga tao, namamali yung pagkakabigay nila ng kahulugan sa isang bagay o sa bagay na kanilang nababasa sa banal na kasulatan. Amen po ba yun, mga kapatid? Nabasa, kaloob sa sa Kawikaan 19:14. Diyos, di ba, sa Diyos nanggagaling yung mabuting asawa. Nagkaroon ka ng asawa na armalite ng bibig. Diyos, kala ko po ba mabuting asawa tinanggap ko? Di mo nalaman yung tunay na kahulugan ng Kawikaan 19:14. Dahil ang Kawikaan 19:14, ang bibigay sa yung asawa, mabuti, galing sa kanya, nananampalataya din sa kanya. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi ang Diyos, kapag nagbibigay, laging perfect. Amen po ba yun, mga kapatid? Hindi perfect as in yung parang perfect figure na 36, 24, 36, tapos napakaputi, napakahaba ng buhok, tapos talagang yung mga itsura pang Marian Rivera o mga Angel Locsin. Hindi ganun yung perfect, ha? Ang perfect na sinasabi natin dito, perfect para sa'yo, perfect na makasama mo habang buhay. Yun ang perfect. At hindi ito nagdudulot sa iyo ng kabagabagan. Hindi ito yung nagpipigil sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yun ang perfect na asawa. Amen po ba yan, mga kapatid? Hindi nalaman yung tunay na kahulugan mo. Sinisi ang Diyos. Diyos, binigyan mo ako ng asawa pero hindi mabuti. Nasisi mo pa ang Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kasi hindi lahat ng nababasa natin dito, yun ang tunay na kahulugan nun. Kaya dapat siyasatin mo with focus, discovering the truth dun sa iyong binabasa. Hindi yung basta makapagbasa ka lang, tapos naibahagi mo sa ibang tao. Di ba? Ang lahat ng tao, namatay si Kristo para sa lahat ng mga tao. Lahat ba? Para ba sa lahat ng pagkamatay ni Kristo? Siyasatin mo nga ulit, namatay ang Diyos, namatay si Kristo para sa maraming tao, hindi sa lahat, marami. Kaya kapag ang isang tao, hindi na nampalataya sa Diyos, at inisip niya, ligtas ako kasi namatay si Kristo para sa akin. Pero hindi siya naglingkod sa Panginoon Diyos, tandaan mo, nasa ilalim ka pa rin ng kanyang paghatol. Amen po ba yun, mga kapatid? Tumanggap ka sa Panginoon Diyos at habang buhay ka na maliligtas. Kahit anong gawin mo, ganun ba yun? Mali ang pagkakaunawa ng banal na kasulatan. Hindi nakita ang tunay na kahulugan ng kanyang binasa. Kaya ngayon, namumuhay, Kristiyano ako, maliligtas ako. Kahit nare-rape ako, nagnanakaw ako, maliligtas pa rin ako. Ganun ba yun? Ganun ba ang tunay na kahulugan ng nananampalataya sa Diyos? Diba? Manampalataya sa Diyos, manatili ka sa Kanya. Buhay na walang hanggan ang tatawin mo. Nanampalataya tayo. Amen po ba yan, mga kapatid? Mananatili ba tayo? Dapat manatili tayo. Amen po ba yan, mga kapatid? Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na kahulugan ng sinasabi ng Diyos. Dapat pinag-aaralan natin maigi yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa atin, bawat Kristiyano may kanya-kanya kayong Biblia. Amen po ba yan, mga kapatid? Ba? Nakakalungkot kasi biruin mo, Kristiyano tayo. Kaya sabi natin na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero wala tayong sariling Biblia. Hanggat maaari nga,
isa bawat Kristiyano eh. O kaya kahit, hindi lang sa mga tagapagturo, yung maraming mga Biblia. Diba? Yung iba't ibang salin. Diba? Kapag gusto mo talaga mag-aral, diba? Ganito ba talaga pagkakasabi ito? Punta natin sa isang salin. Diba mga kapatid? Dapat ganun ang Kristiyano. Search! Hindi lang doon sa isang Biblia, hindi lang doon sa tagapakinig, kundi nag-search ng kanyang sarili, pinag-aaralan pa niya doon gamit pa ang ibang mga referensya. Diba? Huwag tayong masapatan, minsan nakikinig lamang po tayo. Dapat tayo rin mismo nag-aaral din. Ano ang kahulugan nito? Diba? Malimit sa mga kapatid na nanaginip. Amen po ba yun mga kapatid? Kapag namali ka ng interpretasyon doon sa panaginip mo, pwede makapagpaligo sa yun eh. Kasi tandaan natin, ang panaginip, yun ay isa sa mga paraan ng Diyos para tayo ay kanyang kausapin. Pero namali ka ng interpretasyon. Sana hindi ko, baka sabihin pa sa atin ng Diyos eh. Dapat hindi ko na binigyan ng panaginip to, nagkamali pa tuloy ng pagkakaintindi. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya dapat malalim tayo pagdating sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Na kahit na tayo, mga Kristiyano, kahit hindi mga tagapagturo, kahit kayo pwedeng iharap kahit kaninong mga relihiyon. Dirin mo, no? Si kapatid na Jimmy, iharap natin kay Soriano. Si Brad, di ba? Dirin mo mga ganyan si Sister Clarice, di ba? Iharap natin yan. Sa Iglesia ni Cristo. Siya lang Siya lang muna, kasi baka mamaya maubos ang Kristiyano kapag humarap tayo lahat to. Diba? Dapat ganun tayo. Hindi lang yung mga tagapagturo yung inaasahan nyo na makikipaglaban ng usap sa iba't ibang reliyon. Dahil kahit kayo, kayang-kaya nyo silang labanan gamit ang pag-aaral ninyo ng salita ng Panginoon Diyos. Biruin nyo, mga kapatid, ang katapat ninyo, mga leader ng sanlibutan ito. Napakasaya nun, mga kapatid. Diba? Inihaharap kayo kung kani-kanino dahil alam ninyo, nasa inyo ang Diyos at alam ninyo ang tunay na kahulugan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Amen po ba yun, mga kapatid? Napakasarap nun malaman isang kapatid. Tinalo ang isang tagapagturo ng iglesia dahil sa karunungan na ibinigay sa anin ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Palagpaan naman po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Natandaan din natin, mga kapatid, ang pag-aaral kasi ng banal na kasulatan, sinasabi po namin sa inyo, hindi naman po talaga ganun katali. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi kuminsan nga, nagkakaroon ng pagkakamali pagdating sa pagkakaunawa ng banal na kasulatan. Basahin natin yung 2 Pedro 3:16. 2 Peter 3:16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Amen po ba yun, mga kapatid? Sabi ng banal na kasulatan, mahirap talaga namang unawain ang banal na kasulatan. Lalong-lalo na doon sa mga taong hindi nila alam yung kanilang pinabasa at walang tiyaga. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanong, wala ba tayong tiyaga, mga kapatid? Meron. Dapat tagain natin ang banal na kasulatan. Hindi lang ang mga tagapagturo ang magtsatsaga dapat. Dahil kahit kayo, mga kapatid, nais niyong maging malaya, mapalaya kayo ng katotohanan, tagain ninyo kahit napakahirap unawain ng banal na kasulatan. Lalo na kapag nababasa ninyo yung Apocalypse, napakahirap unawain ng Apocalypse. Dahil puro figure of speech, di ba? Ang nalalim pa ng mga kahulugan, puro mga simboliko pa kapag binasa mo yung Apocalypse. Lalo-lalo na kapag umaawit na si Solomon sa awit ng mga awit. Kapag binasa po ninyo, ang lalalim. Di ba? Ang lalalim ng pinaghuhugutan ng Tagalog. Yung pala, nanliligaw. Mga talata yun, pwedeng gamitin pang ligaw yun, mga kapatid. Gamitin ninyo. Effective. Di ba? Tried and tested and proven. Okay? So, gamitin ninyo yun. Kasi ang banal na kasulatan, hindi naman siya para lang magkaroon ka ng alam tungkol sa salita ng Diyos, ang Diyos. Ito yung nakakapagpaalim doon, magagamit mo dito sa araw-araw pamumuhay mo. Diba? Turo ka sa bata. Wag ka dyan. Sabi ng Diyos, ganito. Diba?
Pwede mo ituro sa bata yun eh. Diba? Sa mga kabinataan dito, umiwas sa mga magagaliting tao kasi baka mahawa ka ng kanyang mga lakad at maging tulad ka niya. Diba? Lumayo ka sa masama. Diba? Sabi ng banal na kasulatan eh. Diba? Kung magkakasintahan ka, dapat nasa loob ng bahay ng Diyos. Yun ang tamang paraan ng pagkikipagkasintahan, sabi ng Panginoon Diyos. Diba? Kung alam mo yun, hindi ka maliligaw. Amen po ba yun, mga kapatid? Lalo na kapag alam mo yung awit ng mga awit, diba? Kapag kaya binastig ka, diba? Maaaliw ko yun eh. Magkakaroon ka ng pag-asa. Pag-asa para ano, para hindi ka ma-depress. Bastig na po, wala na akong pag-asa. Diba? Naaraw mo yung talata? Wala. Parang nag-aaral ng talata yung kapatid eh, di ba? Diba? Dapat ganun tayo mga kapatid. Hindi lang puro seryosong bagay ang banal na kasulatan. Pwede mo siyang gamitin sa lahat ng paraan o sa lahat ng mga bagay na meron dito sa sanglibutan. Amen po ba yun mga kapatid? Diba? So sana magkaroon tayo ng eagerness, ng tiyaga pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag ang isang tao walang tiyaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, basta makapagturo lang, sigurado pahamak kayo. Amen po ba yung mga kapatid? Hindi lang ako pahamak, pati kayo na nakikinig sa akin. Pahamak din kayo. Diba? Parang ano lang yan eh, simple lang din yan eh, sa school. Nagturo ang teacher, 1 plus 1 equals 3. Pahamak yung bata, paglaki, sabi ng teacher ko eh, 1 plus 1 equals 3. Meron bang ganun? Ayun, medyo mababaw pa yun, madali pang ayusin yun. Eh paano kapag tinuro na sa inyo mga malalaking na bagay tungkol sa banal na kasulatan? Amen po ba yun, mga kapatid? Tandaan natin mga kapatid, malugi na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo malugi pagdating sa kaligtasan. Dahil kapag nalugi ka sa kaligtasan, forever na kapahamakan ang tatanggapin mo. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, pagkatapos nating siyasatin ang lahat ng mga bagay na po yun, hindi lang dapat sapat lang na alam natin yun. Dapat isinapamumuhay natin yun. Pinag-aaralan din natin kung papaano natin i-apply sa ating mga buhay yung lahat ng ating pong sinisiyasat sa banal na kasulatan. Sabi yun sa Tito 3:14. Tito 3:14. At pag-aralan din naman ng mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang wag mawalan ng bunga. Amen po ba yan, mga kapatid? Sabi daw po doon ng banal na kasulatan, ano daw po yung pag-aaralan po natin? Pag-aralan din naman po ng ating mga tao, kausap po dyan ni Apostol Pablo, ay yung mga Kristiyano. Sabi po dito, pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan. Sa English po, ang pagkakasabi po nun, learn how to give service to the things that is necessary. Doon sa mga bagay na kailangan. Kasi kung minsan, ang Kristiyano, gustong-gusto niya maglingkod, pero kapag nakikita niyang meron ng tao doon sa posisyon na gusto niyang paglingkuran, ay, ayoko na. Okay na sila doon eh. May gumagawa na. Hindi na ako kailangan doon. Hindi ganun ang Kristiyano. Ay, okay na yon. Sila naman mag-aral ng banal na kasulatan. Sila naman talaga yung nag-aaral, yung mga ministro. Hayaan lang natin sila. Sabi ng magagawa. Hayaan lang natin silang maipag-usap sa mga tao sa labas. Kasi tungkulin naman talaga yan eh. Sabi ng miyembro. Ganun ba yun? Manggagawat ministro lang ba ang dapat asahan pagdating sa mga bagay na yan? Ay, hayaan na natin sila. Kayang-kaya na nila yun. Magbahagi ng salita ng Diyos. Ganun ba yun, mga kapatid? Ay, medyo okay na yung mga kapatid doon. Maayos na siguro yung church. Aatin na lang tayo. Ganun ba yun, mga kapatid? May event. Kaya nilang ayusin yun. Lalo na kapag nandun yung mga kalalakihan ng church, kaya nilang ayusin yun. Diba? Ganun ba yun, mga kapatid? Dapat, mga kapatid, ang nasa isipan po natin, alam natin, lahat tayo gumagawa tayo ng mabuti. Amen po ba yun, mga kapatid?
Amen po ba yan, mga kapatid? Dapat, kapag nakikita natin meron na doon, mag-isip naman tayo ng ibang paraan kung paano pa tayo makakatulong o makaagawa na mabuti. Diba? Kung pag nakita mo, ay may nag-aayos doon, dito naman ako, maghahayop. Magtuturo, magbabahagi ng salita ng Diyos. Ay, okay na sila doon. May nag-aasikaso na sa mga bisita. Dito naman ako sa mga kapatid na walang kumakausap. Dapat ganun. Dapat mag-iisip tayo ng paraan kung saan nakikita mo. Kasi ang nakikita natin yung may gumagawa na eh. Yung may gumagawa na eh. Dapat makita mo, nasaan ba? Ito, may gumagawa na rito. Saan pa ba merong kulang? Dapat na niyang hinahanap ng Kristiyano para doon ka makatulong. Doon ka makagawa ng mabuti. Hindi yung, ay okay na yan, may gumagawa na eh. Upo na lang ako. Hindi ganoon ang Kristiyano. Kasi sabi ng Banal na Aklat, pag-aralan din naman natin yung paggawa ng mabuti sa kagamitang kailangan. Hindi yung palagi nakikita tayo, okay na sila doon, okay na, may gumagawa na, wala nang problema doon, dito na lang ako, upo. Meron pa yung nakikita na may kakulangan pa. Diba? Lalo ngayon mga kapatid, kinukumpleto lang po yung listahan eh, ng mga kapatid na bibihira na magsamba. Yung kinakailangan po namin ngayon ng tulong, na mahanap po sila at masabihan na kung magpapatuloy pa po sila sa paglilingkod ko. At makamusta man lang, siyempre, nangihina na yun eh, mga kapatid eh. Biruin mo, no? Ang tagal na ng panahon, wala silang salita ng Diyos sa tinatanggap. Di ba? Ano naman yun? Konting panahon lang, konting oras lang, ilaan mo sa kanila, dalawin mo sila, kamustahin mo man lang sila. Baka yun lang ang hinihintay ng kanilang mga damdamin para magkaroon ulit ng init yung kanilang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Doon kami nangangailangan ngayon ng mga tao sa paghahanap ng mga kapatid na nanlalabig na sa paglilingkod. Kasi hindi natin sila pwedeng pabayaan dahil sila ay hindi pa po naiaalis sa bahay ng Diyos. Sila ay mga kapatid pa rin. Amen po ba yan, mga kapatid? At kapag mga kapatid pa rin po ang isang kapatid, ang isang tao, ang concern ng buong iglesia dapat nasa kanila. Amen po ba yun, mga kapatid? Hindi yung magkakaroon tayo ng kaisipan na matagal na sumasamba yun, hayaan na natin siya, baka meron siyang ibang religion. Hindi ganun, mga kapatid. Kapatid pa rin yun. Dapat magkaroon tayo ng panahon para sa kanya. Tandaan din natin, mga kapatid, ang Diyos nga natutuwa eh. Kapag merong isang tao, unbeliever, nagbabalik daw sa kanya, how much more pa kaya kapag kayong anak niyang naligaw, bumalik. Parang yung kwento doon sa alibughang anak. Di ba natuwa? Natuwa yung tatay nung bumalik yung anak eh. Nagpakatay pa nga di ba? Nagkaroon pa ng party, ng pista sa pagbabalik ng anak. Ang ina-apply natin yung alibughang anak sa mga Kristiyano, hindi po sa unbeliever po yun. Amen? Kasi yung anak na yun eh. Nasa loob na yun ng bahay ng Diyos eh. Naligaw lang eh. Pero bumalik. Natuwa yung kanyang ama. Dapat ganun din tayo, mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano natutuwa kapag mayroong isang Kristiyano na naligaw ng landas, muling bumalik. Amen po ba yan, mga kapatid? Kristiyano yung tawag ko hindi yung mga natiwalaga. Kasi iba yun, mahirap na proseso ang pagbabalik doon ng mga natiwalag. Unlike yung mga Kristiyano, na naligaw lang ng saglit, parang isang tupa, doon sa 100 na tupa ng Panginoon Diyos, isa na wala. Di ba ang ginagawa ng Diyos, hinahanap niya isa, iniiwan niya yung 99. Yun ng Diyos Ganun kahalaga ang isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya dapat din tayo, mga Kristiyano, pahalagahan din natin, kahit isang kapatid yun, na matagal na nawala, dapat magkaroon ka pa rin ng concern dahil kapatid mo pa rin yun. Amen po ba yan, mga kapatid? Yun, ang isa sa mga dapat pag-aralan ng mga Kristiyanong tulad po natin. Saan ba ako mas magiging kagamit-gamit? Pag-aralan mo sa iyong sarili, kasi ikaw nakakaalam ng sarili mo Alam mo kung anong meron ka, alam mo ang kakayahan mo, alam mo yung mga gifts na tinanggap mo sa Panginoon Diyos. Ngayon, tanongin mo sarili mo, pag-aralan mo, saan ba ako magiging kagamit-gamit? Magiging kagamit-gamit ka ba sa pagbubutas ng bangko dyan? Mga kapatid.
hanggang pagbubuto sa lamban ng bangko ang talent natin, mga kapatid. O, gagawa pa tayo ng mas kapakipakinabang na bagay, mas kahanga-hangang bagay sa harapan ng Panginoon Diyos. Dahil ang mga Kristiyano, hindi tayo tumitigil sa pag-alam kung ano ang mga bagay na mabuti. Amen po ba yan, mga kapatid? Dapat isinasabuhay natin yan, mga kapatid. Tulad ng pangalan ni Tarsis, sinisiyasat ng maigi kung anong katotohanan mayroon sa isang bagay. Tayo mga Kristiyano, ito na katotohanan, no? Pinag-aaral natin ng katotohanan. Ngayon, tanong ko po sa inyo, ini-apply ba natin yung katotohanan ito? Napapalaya ba tayo ng katotohanan na nalalaman natin? O nagsisilbi lamang itong kaalaman sa atin? Sana hindi, mga kapatid. Amen po ba yan, mga kapatid? Muli, ito po yung mensahe ng ating Panginoon Diyos sa umaga nga po ito. Palakpakan natin, Panginoon Diyos! Sa mensahe pinabatid niya po sa atin sa umaga nga po ito. Okay po, mga kapatid?